Okay, so ayun, paano nga ba kayo, puwedeng pumayat? Okay, so dati 'no, nung unang beses ako na nagpapayat, laging tanong sa akin, "Paano? Anong sikreto? Anong ginagawa ko?" And ang lagi ko lang sagot sa kanila is pabiro na ayun, "Huwag kang kumain." Although yes, pabiro yun, pero may halo rin na ano, katotohanan 'no, 'no? Kasi number one rule at first tip ko na din para pumayat, calories in, calories out. Ay, so kung ano yung kakainin mo, kung ano yung kino-consume mo, dapat yun din yung i-a-out mo or yung gagamitin mo. So dapat yung kakainin mo ay sakto lang o kulang ng konti sa kung ilan ang kailangang calories ng katawan mo. So una, dapat talaga is malaman mo kung ilan ang kailangan ng katawan natin 'no, na katawan mo 'no, na calories. So may mga available naman na calculator online 'no, na puwede niyong gamitin. Search niyo lang. Pero ako kasi is nagre-relate talaga ako kay MyFitnessPal. Okay, so nakikita niyo naman sa mga previous video ko na yun yung lagi kong pinapakita or ginagamit. Doon kasi kung napanood niyo na nga yung video na yun is bukod sa malalaman mo yung daily calories na kailangan mo, mamo-monitor mo pa kung sakto, kulang o sobra ka na sa kailangan mo. Isa pang options or puwede rin naman 'no, na yung unti-unti mo lang na bawasan yung kinakain mo. Pero kailangan mo ng kiluhan dun 'no, timbangan para ma-monitor mo kung effective na ba yung ginagawa mo. So, for example, nakaka-3 rice ka, 3 cups of rice, so what not, bawasan mo ng 1/2, magay mo 2 1/2 na lang. Pagka hindi pa rin effective after ng few days or few months or few weeks or few years, kung aabot kayo sa gano'ng katagal, 'no, bawasan mo ulit 'no, ng pakonti-konti. And then next, nabanggit ko na sakto o kulang ng konti yung needed calories mo. Bakit nga ba dapat sakto lang? Kasi for example, nagwo-workout ka or nag-e-exercise ka, nakakapagsunog o gamit ka ng extra calories bukod pa sa normal na ginagawa ng katawan mo. And 'pag kulang naman ng konti, kahit 'di ka ganon ka-active siguro 'no, hindi ka ganon nagwo-workout, exercise, yung kulang sa calories mo, hihuhugutin ng katawan mo sa taba mo o kaya yung excess fats mo. Pero siyempre kung best result ang gusto mo, pagsamahin mo. So what not, mag-workout, exercise ka, tapos magbawas ka ng calories ng konti-konti lang, 'no. Again, unti-unti lang. Mas lalong okay kung yung diet mo is more on protein 'no, more on isda, karne, and pork, beef, para naman makapag-gain ka ng muscle. Kasi akin lang 'no, nasubukan ko yung kasing pumayat, ta's walang shape yung katawan at medyo 'di ako natuwa sa naging itsura. And then na-search ko rin 'no, na more muscle, more calories ang needed ng katawan mo. So mas mabilis yung pag-burn mo ng calories the more na nagkaka-muscle ka. Pero siyempre depende pa rin 'yan sa goal mo. Okay na, so follow up lang din sa konti-konti lang sa pagbawas ng calories. Okay guys, hangga't maaari, 'wag tayong mag-crash diet. Ano ba yung crash diet na 'yan? So basically, yung biglaang pagbawas ng pagkain. So bakit? Kasi una, 'di magandang epekto 'no, sa katawan natin lalo kung active ka or may work ka. Mabibigla kasi yung katawan mo, and ang tendency nun, mahihilo ka or hindi ka makakapag-function ng maayos. Ta's madami din ang nag-attempt 'no, na gawin 'yun. Ang ending, after pumayat, lalong tumaba dahil una, yung reaksyon ng katawan natin, tapos yung cravings natin. And aminin ko na din 'no, na isa ako sa mga gumawa nun at yun din yung una kong, mali sa aking fitness goal. Ang bilis ng pagpayat ko nun actually 'no, to the point na ayun, napagkamalan pa nga akong ano, gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Pero yun nga, ang hirap i-maintain. Then after kong pumayat, tumaba ako ulit ng sobra. Ikaw ba naman, after nun 3 to 5 rice ang kaya kong kainin 'no, and sa isang kainan lang 'yan 'no, kasi nga yung pakiramdam nung na-try ko ulit kumain ng gano'n is ang sarap pala kumain ng madami. So kaya iwas tayo do'n at mas okey na unti-unti ang pagbaba ng timbang natin basta kayang i-maintain. Kasi kaysa yung biglaan nga, after naman ng ilang months to years, babalik ulit tayo sa pagiging mataba. Ayan, so yun lang. Next, susunod 'no, avoid natin yung sweets 'no. Fruits siguro okay lang, I don't know. Pero may mga nagsasabi na sugar is sugar daw kahit saan pa.
galing. Pero siguro sa akin lang 'no, mas okey na yung natural na sweets like fruits kaysa sa refined o yung processed na sugar 'no, na ginagamit natin sa example 'pag nagtitimpla tayo ng kape or yung mga nasa soda natin, yung mga inumin at na pagkain na ano, matatamis gaya ng cake, ayan, mga milkshake natin na mataas yung sugar content. Ang dami niyan 'no, at kung di mo alam na mag-check ng calories, madali kang mabibiktima at aminado ako ulit na isa ako doon 'no. So if you're kung familiar kayo dun sa Fit and Right, ayun, dati umiinom ako nun pero nung nalaman ko na yeah, may added sugar siya, na-realize ko na sayang lang 'no. Then yung isa rin yung 3-in-1, so akala ko dati kape lang siya, pero yun nga, nung natutunan ko mag-check ng calories, may sugar din pala siya at mataas din yung calories niya. Okay, so bawal ba totally kumain o uminom ng matamis? Hindi naman, not unless may health issue ka gaya ng diabetes. Pero eto lang yung sa akin na kung saan ka ba mas mabubusog? Sa ilang hiwa ng cake or sa isang bote ng soda o sa isang okay na meal na may kanin, gulay at karne, no? Diba? Parang mas convenient. At the same time, mas matagal kang magutom ulit. Not like yung sa cake, ilang hiwa lang ng cake o isang bote lang ng soda na after ng ilang hours pa lang nga siguro, gutom ka na naman. Plus mati-trigger lalo yung gutom mo, no? So nasa sa inyo na yun, no? At the end of the day, babalik lang tayo sa calories in and calories out. Ako ang una kong inalis is yung pag inom ng soda, no? Iniwasan ko na yun. Kung familiar kayo sa Pop Cola dati, yung 1 liter nun is kayang ubusin in one sitting, no? Then, so ngayon, inalis ko na siya and pag trip kong uminom or pag wala akong choice na uminom Coke, yes, yung 0 calories yung iniinom ko. Okay, may mga available si Coke tsaka si Pepsi, may ganun, no? And then yung 3-in-1 ko is kinonvert ko na into black coffee na totally walang sugar. Yung iba kasi is nagba-black coffee nga, naglalagay naman ng sugar. So, parang ganun din, no? And then, junk food, ayun, iwas din tayo doon, no? At inalis ko na rin. Although, hindi naman siya totally kasi minsan nagkikrave ako. Although, yes, mas pinipili ko yung healthy na, yung mas okay na version ng junk food na yun, like yung mixed nuts. Yung pinaghalo, parang yung ding-dong. Pero inaalis ko doon yung, may mga hindi ako kinakain doon, no? Pinipili ko lang yung green peas, corn, tsaka yung peanut. Ayan. And then isa pa is yung Perky Puffs, no? Yung chicharon. Although medyo pricey siya, kaya bihira ko lang siyang makain. Pero medyo nakakaluwag-luwag pa ako, ayun. Yun yung kinukuha ko. At the same time kasi is para rin sa protein. No? Mataas kasi yung protein nun. Yung nga lang, ay pakainom ka ng tubig kasi medyo maalat siya. No? And then last is yung intermittent fasting. No? So lagi ko nababanggit sa video ko yan. So basically, paano ba yan? Is lilimitahan mo lang yung oras ng kain mo. Sample ako is 8:16 yung aking ginagawa. Na kung saan yung 8 hours is yung allotted o yung oras lang nang pwede akong kumain. And then yung 16 hours is totally wala akong kakainin o iinumin. Bukod sa kape na walang asukal, syempre, at creamer. Kasi pure black lang. Tapos nilalagyan ko ng konting asin para lang mabawi yung electrolytes sa katawan ko. Or pwede din yung tsa, na basta pure lang at tubig. Ayun. So bakit ko sinasabi? Kasi bukod sa may mga health benefits siya, sa ikli ng oras na pwede kang kumain, di mo basta mapagkakasya yung calories mo. At unless siguro, heavy eater ka talaga or puro junk food, matatamis sa pagkain or inumin ang kinokonsume mo. So sa case ko, malimit ko lang maabot yung yung calories ko. Ang hinahabol ko na lang is yung protein. Most of the time, kalimitan, yung protein na lang yung hinahabol ko para ayun sa muscle gains. Pero dito hindi para sa lahat 'yan, na alamin mo muna yung katawan mo bago mo subukan kasi baka mabigla ka, lalo na kung may health issues ka. Okay po. So ayun lamang 'no. Okay, so ayun 'no, and kung napapansin niyo is hindi ko sinama yung fats. Bakit? Kasi may nag-e-exist 'no, na keto diet na tinatawag. So ayun, hindi naman ako gano'n ka-expert pagdating din sa keto diet na yun kaya hindi ko sinama yung fats diyan 'no. So puwede niyo rin siyang i-search 'no,
baka mag-fit sa inyo yun. Sa akin kasi hindi dahil ayun nga, medyo magastos siya sa pananaw ko. Kaya ayun lamang. And yun lang na, and salamat sa pakikinig, and I hope you like this video and then like, share, and subscribe. Thank you.